Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga ka-Kimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili nating komento patungkol yan sa naging previous update natin. Unang komento mula po ito kay Ban849. Sabi niya, hello Miss Dries. Totoo talaga pag may nababasa o nakakarinig kami sa mga negative vibes or mga kumukontra sa Kimpaw, nakakapanglambot sa pakiramdam Miss Dries. Alam naman ng mga bashers yun eh. Ayaw naming makarinig. Grabe, ayaw namin nakaka-heart sa Kimpaw. Thank you so much sa pag-update lagi, lalo't yung si AC Balita for a fake comment lagi, kaya hindi ko na lang ino-open ang vlog kasi puro negative. That's it, Miss Dries. God bless us all. So maraming salamat sa komento, Ban849. So wala pong maitutulong na maganda yung mga bashers na yan. And syempre ang mga negative comments about kay Kim and Paolo Abilino. So, ang kanilang gusto lang mangyari, mainis tayo, maasar tayo sa kanila, yun yung gusto nila. Pero pagdating kay Kim and Paolo Abilino, na kung saan ay gusto po nilang sirain, hindi po yun mangyayari. Kasi si Kim and Paolo Abilino, matatag at may pundasyon na po yan. Maging ang mga Kimpaw fans, mga ka-Kimpaw, matatag na yan at talagang may pundasyon. So, tayo ay pinatatag at pinagbuklod ni Kim and Paolo. Kaya kahit anong gawin nilang paninira sa dalawa at sa mga fans na sumusuporta sa kanila, wala silang magagawa. Hindi po sila magtatagumpay. And also, pag alam natin ng mga negative vibes na po, yung mga pinagsasasabi na wala naman pong katotohanan, wag na po tayong mag-engage pa doon kasi may stress lang tayo mga ka-Kimpaw. Ako, para ko na po kayong ina or para ko na po kayong lola, mga ka-Kimpaw, yung mga oldies natin dito. Kaya ayoko pong na-stress ang lahat sa inyo. So maraming salamat sa komento, Ban849, God bless, and mag-iingat ka po lagi. At ang pangalawang komento naman, mula po kay Ginang Ninita, sabi niya, there's hindi na yan papakawala ni Paolo si Kimi. Sa tagal ba niyang naghihintay? Papakawalan pa ba niya? At isa pa, real life ang Kimpaw. May totoong namagitan sa kanila. Malalim ang kanilang connections. Dahil may karapatan na sila sa isa't isa, kung wala bang karapatan, papayag ba si Kim na iisang tent na lang sila? Ang klaro naman, Dries, hindi tayo mga bobo, kaya iisang tent na lang sila dahil may relasyon sila. At irespeto yon sa mga direktor nila. Kung walang sila, individual ang mga tent ng artista dahil personal yon sa kanila. Magpakatotoo naman tayo, Kimpaw is very real. Kaya alam ko na ipaglalaban ni Paolo ang kanyang karapatan para kay Kimi dahil siya lang naman ang boyfriend ni Chinita ngayon. Siyempre, irespeto yon sa management kung ano ang mga kondisyon ni Paolo sa pagpirma niya sa Star Magic. Susundin yon ng management. There's iba ang may karapatan at iba ang aksyon ng walang pakialam dahil walang dila. Pero ang Kimpaw crystal clear na may relasyon ng dalawa. Sa mga kilos nila, doon mo makikita na sila na ang the end. Bakit? Imposible na pakawalan pa ni Paolo ang babaeng hinahanap niya at pinapangarap niya. Kim is a gold for Paolo. Itagayon sa bato. Maraming salamat sa napakagandang komento, Ginang Ninita. Very well said itong inyong mga sinabi. Napakaliwanag at kahit sino pong makakarinig ng mga sinabi po ninyo, magliliwanag ang kanyang isipan. Kung baga ipinaunawa, pinaintindi nyo po sa mga viewers natin na Kimpaw is very real.
Yes, ginang Ninita. And hopefully yung mga viewers natin sa gabing ito, tumatak sa isipan itong inyong mga sinabi. So maraming salamat sa komento po ninyo. God bless and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang tungkol sa series ni Kim and Paula Avellino na nabalitaan ko nga dito sa isang community na ipapalabas na daw po ang The Alibay at malapit na. So ayan po mga kakimpaw, wow mga kakimpaw, malapit na pala ipalabas ang hashtag The Alibay. And nagbasa nga ako ng comment dito, may nabasa ako na sa November di umano. Tentative to November daw po ipapalabas yung The Alibay. Ibig sabihin, bago matapos ang September, buwang ito, ilalabas na nila talaga yung teaser. Kung November ipapalabas yung The Alibay. So, another pasabog na naman ito for Kim and Paulo. Samantalang kanina naman mga kakimpaw, inilabas po muli ni Chinita Princess itong kanyang mga bag na tinitinda sa House of Little Bunny. So, since 9/9 sale ngayon, naku, mag-add to cart na po kayo. Hanggang September 11 to mga kakimpaw. Sabi nga ni Kim Chu, September feels the season of giving and gifting yourself. It starts now with our 9/9 sale. Get up to 10% off on House of Little Bunny PH. Bags today till September 9. Timeless design or everyday elegance. Perfect for gift, travel, and OOTD. Don't miss it. So, yan po mga kakimpaw ha. Kung gusto nyo pong magregalo, maganda pong pangregalo ang bag ni Chinita Princess. Samantalang pag-usapan naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa pinost ng isang Kimpaw page. Dito po yan sa Facebook. So, babanatan ko lang itong Nini Fave na to na talaga namang bashers ni Chinita Princess ha. Sabi niya kasi dito, ang plastic daw po ni Vice Ganda. Tinag niya pa talaga si Vice Ganda. Ramdam na ramdam sa screen ang awkwardness nyo ni Princess Chinita. Halatang hindi kayo okay. Sa bagay, kahit sino naman ayaw talagang isang Paula Avellino. Bakit nyo pa kasi pinabalik sa It's Showtime iyang si Princess Chinita? Hindi naman importante. So, yan pang sinabi ni Nini Fave. So, gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi po nanonood ang mga netizen pag walang Chinita Princess. Si Kim Chu lamang po ang inaabangan niya dyan. At sino ka naman para hindi pababalikin si Kim Chu? Manager ka ba ng naturang programa? Ba't marunong ka pa sa kanila? Diba? Ikaw ba yung nagpapasahod? At FYI lang, Nini Fave, walang problema si Kim and syempre si Vice Ganda. Napakaganda ng relationship nila, kaya wag na wag sanang gawan nito ng issue. At kung ang tinitingnan mo naman ay yung pagkakapanalo ni Kim Chu sa PMPC Star Award for Best Female TV Host sa It's Showtime, deserve yan ni Chinita Princess kasi siya talaga yung babaeng mahusay mag-host. Mga kakimpaw, kitang-kita natin yan. At for Nini Fave naman na ayaw nang pabalikin si Kim Chu sa It's Showtime, alamin mo muna ha. Kung manager ka at kung bashers ka naman, tumigil-tigil ka na. At syempre, matakot ka sa balik ng mga pinaggagawa mo kay Chinita and kay Paula Avellino. Pasensya na kayo mga kakimpaw ha, napuno lang talaga ako sa isang account na to sa X na walang ginawang iba kundi bumanat kay Kim Chu. Kahit anong gawin mo, hindi maghihiwalay si Kim and Paula Avellino. May pundasyon na yan sila. So anong say nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and don't forget to like and share, comment, and subscribe.